Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Morning. Morning. Very, very nice to see all of you here. At saka ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehong pinagkaloob niya upang sa araw na ito'y makapaglingkod sa Kanya. Biyaya po ng Diyos makapaglingkod sa Kanya. At bilang tao, isa pong malaking pasasalamat ko sa Panginoon sa biyayang ito na ngayong umaga ay makaharap sa inyo upang magbahagi ng salita niyo. Panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Yan po yung titulo ng awit 1:6 na siyang babasahin at papaliwanag po natin ngayong umaga. At nais kong ipagpapansin sa inyo dun sa magandang balita. Pagkatapos ng title na yan, ang sinabi, ito ay Miktam. Miktam ni David. Sa panahon natin ngayon, hindi na masyadong malinaw ang kahulugan ng Miktam. Ito yung mga salitang sa tagal ng panahon ay parang hindi na sigurado kung anong ibig sabihin. Pero may mga dalubhasa kapag-aral ng Biblia na isa sa mga interpretasyon nila dito ay ito ay tula na nakaukit. Katunayan, dun sa magandang balita Biblia, yan yung nasa footnote niya. Miktam, ibig sabihin, tula na nakaukit. O, di ba? Magandang pagbulay-bulayan itong title na binigay sa atin at yung salitang Miktam. Kasi ihambing ko to minsan na dumadalaw kami every year doon sa puntod ng father ko at father ni Sen sa Manila Memorial. Every year pumupunta kami doon. Doon sa malapit doon sa puntod ng father ni Sen, may puno doon. At siguro yung ibang gustong magkaroon ng remembrance, nag-ukit sila ng pangalan nila. Para bang Pastor Norman was here. Yung mga ganung ukit. Mga ganun nakaukit. Tapos, pagdalaw namin, taon-taon, ayun, pag nakita mo yung puno, may nakaukit doon, hindi siya nawala. Ando doon siyang pirmihan. Isang araw, hindi ko alam nangyari doon sa puno, nawala yung puno eh. Umaksak ata, namatay. So, nawala na. Magandang isipin na ang buhay ng tao, parang bawat isa sa atin, gaya ni David, nakaukit sa buhay natin na tayo ay magtitiwala sa Diyos. Bang, ikaw sigurado ka, walang kaduda-duda, na ikaw sa buong buhay mo, pagtitiwalaan mo ang Diyos. Sabi ni Pastor Norman noong nakaraan, si Andre daw, Kristyanong-Kristiyano. Yan, yung baby natin dito. Ang ganda parang isipin natin na lumakitun si Andre na sa kanyang paglaki, nakakaukit na sa kanyang buhay na ang Diyos ang pangunahin sa kanya. Na kung may pagtitiwalaan man siya, ito ang Diyos. Marami nagsasabi ang konteksto ng nababasahin nating awit 16. Ito ay pagninilay-nilay ni David. Noong panahon siya ay nag-ahari at tinignan niya kung paano ang pagtitiwala niya sa Diyos ang naging susi ng mayamang pagtatagumpay niya sa buhay. Sa temporal na buhay niya ngayon at pagkatas ng buhay niya ngayon, buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang hamon sa atin ng talata, bago natin basahin, at ang panalangin ko sa sarili ko at sa bawat isa sa atin, nawa, yan yung maging marka ng buhay natin.
tayo, ang tao na nagtitiwala sa Diyos. Bali-balik na rin man ang sirkumstansya ng buhay, maaring dumako man tayo sa panahon ng pagpapala o panahon ng pagsubok, panahon ng karamihan o kawalan, panahon ng kahirapan, panahon ng kasiyahan. Yung buhay natin markado ng pagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa Diyos 24/7. Bawat sandali ng ating buhay. Nawa yan yung hamon natin. Basahin ko po sa inyo yung awit 16. Ito ang sinabi ni Haring David. Ingatan mo sana ako, O Diyos. Sa iyo ako nanganganlong at nagtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, Ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon ay dakila't mararangal. Sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan, ligaya ng sarili ng ang sila'y aking makapisan. Ang mga bumabaling sa ibang Diyos, suliranin sunod-sunod sa mga paghahandog nila'y hindi ako sasama. At sa kanilang mga Diyos, hindi ako sasamba. Hindi rin maglilingkod ni pupuri sa kanila. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong binibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin pumapatnubay at sa gabi, sa budi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako ay panatag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Dakilang Diyos ang aming papurit pagsamba sa iyo. Pagpalain mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Ibukas mo ang aming isip at puso upang maunawaan namin ang iyong pahayag. Malakaran namin ito. Sa dakong huli, ang buhay po namin ay buhay na nagtitiwala sa iyo, nagpupurit, sumasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ay naisulat during paghahari ni David, mga 1010 before Christ. At dito maraming mga dalubhasa nagsasabi na pag ninilay ito ni David, na kita niya sa kanyang buhay, no, sa maraming mga karanasan niya, dumaan siya sa gitna ng panganib. Si David din ay isang taong kilala sa isang puso na sumasamba sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord sa kanya, David is the man after my own heart. At sa pagninilay ni David habang siya ay naghahari, nakita niya yung gaano ka-importante ang pagtitiwala sa Diyos. Na itong pagtitiwala niya sa Diyos ang bahagi ng kanyang buhay. At ito rin yung naging susi kung bakit siya ay nagtagumpay. Ang pagtitiwalang yon sa Diyos ang naging susi kung bakit siya ay lubusang pinagpala ng Diyos sa kanyang temporal na buhay ngayon. At sa mga susunod na yugto, pag nawala siya dito, buhay na walang hanggan. Hindi ba napakasarap isipin na tayo
ay panalo sa buhay. Masarap isipin na dahil sa pagtitiwala sa Diyos, ano man ang harapin natin, eh sigurado namang harap tayo sa problema. Sigurado ding hanap tayo sa masasayang bahagi ng buhay. Pero sa bawat yugto ng buhay na to, na sigurado nating haharapin, kasama natin ang Diyos na hindi nagpapabaya sa atin at nagbibigay sa atin ng pagpapala. Doon sa verses 1 to 4, nilinaw ni David na ang Diyos na pinagtitiwalaan niya ay tunay na Diyos. Importante ding isipin to, lalo na sa panahon natin ngayon, na maraming ang tao ang gumawa ng Diyos. Sariling Diyos nila, ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. Ang tunay na Diyos ay Diyos na isang Diyos na natatangi. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Kaya nga, nilinaw ni David, ang sinasamba niya, ang pinagkakatiwalaan niya, itong tunay na Diyos. Yung manlilikha, hindi yung nilikha. Di ba marami sa panahon natin ngayon, nilikha mong Diyos mo. Halimbawa, ayoko na magbigay ng example, pero maraming Diyos-Diyosan. Di ba? Ginawa nating Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, siya yung naging pangunahin sa buhay natin. Maraming tao na tukso, akala nila ang pera ay magbibigay sa kanila ng pagpapala. Sa dakong huli, yung perang napahamak sa kanila. Diba? Bilyonaryo ko nga, nakakulong ka naman. Bilyonaryo ko nga, wala ka namang kapayapaan. Diba? Sabi nga ng isang talata sa Biblia, the blessings of the Lord is made rich. He adds no sorrows to it. Ang tunay na pagpapala na galing sa tunay na Diyos, ang tunay na nagbibigay ng pagyaman sa ating buhay. Walang kaakibat na kalungkutan ito. Ang tunay na Diyos ay makapangyarihan. Alam ni David yan. At ang tunay na Diyos ay soberano. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ito yung Diyos na sinabi na David na pinagtitiwalaan ko. Tunay na Diyos, hindi yung Diyos-Diyosan. Siya yung may control sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi ni Jesus, nung nandito siya sa lupa, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang Diyos, mahal kayo. Kung may bumaksak na ibon, namatay, alam ng Diyos yan. Ganun karunong ang Diyos. Lalong higit kapag kabuhay ng isang taong nagtitiwala sa Kanya. Hindi nyo ba ma-imagine kung gaano yung bubuhos ng Diyos na pangangalaga sa atin na nagtitiwala sa Kanya? Ang tunay na Diyos walang hanggan, hindi nagbabago, hindi pa bago-bago. Ang tunay na Diyos walang kasalanan, hindi siya mag-iisip ng masama para sa atin. Ang tawag natin sa Kanya, isa sa Kanyang kakanyahan, katangian ng Diyos ay banal ang Diyos. Hindi siya gaya ng tao na may masamang balak sa atin. Ang balaki ng Diyos sa atin ay pagpalain tayo. Bigyan tayo ng buhay at kinabukasan. Ang tunay na Diyos ay nakikipag-usap din sa tao. Ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, ng salita ng Diyos, ng Biblia, nakikipag-usap sa atin upang maunawaan natin ang Kanyang kalooban. Ang Diyos-Diyosan hindi ganito. Ang Diyos-Diyosan, huwad na Diyos, na nilikha ng tao, na pinapanginoon lang ng tao. Ang mga Diyos-Diyosan walang tunay na kapangyarihan at hindi nagbibigay ng tunay na tulong at kaligtasan. Ang Diyos-Diyosan, nilikha ng tao, hindi tunay na Diyos na lumika ng lahat ng bagay. Walang nilikha ang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ay maaring masira o mawala, samantalang ang tunay na Diyos walang hanggan. So, eto dito sa malinaw na pagpapahayag ni David, inunay niya yung sabi niya, yung tiwala niya, binibigay niya, hindi sa Diyos-Diyosan. Sa kanya, Diyos-Diyosan? Never. Tunay na Diyos? Yes, all the time. Kaya maganda rin, suriin natin na sa ating buhay, kung itatatag natin yung buhay natin sa pagtitiwala sa Diyos, na yung Diyos na sinasabi nating
pinagtitiwalaan natin ay totoong Diyos, hindi yung gawa-gawang Diyos. Amen. Yun ang napaka-importanting pahayag ni David dun sa verses 1 to 4. At pagkatapos dun sa mga susunod na talata sa verse 5 and 6, sinasabi dito ni David na ang Diyos ang nagpapala sa kanyang buhay na temporal. Habang tayo nasa physical na buhay ngayon, ang Diyos ang nagpapala sa atin. Kaya nga sabi niya, yung aking mana, ang Diyos. No? Naalala niyo yung tinuro ni Pastor Raymond sa atin doon sa James? Gusto niyo ng totoong pagpapala? Sabi nung James 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, and does not change like shifting shadows. Ang totoong pagpapala, ang galing yan sa Diyos. Kaya ito inamin ni David, nakita ni David, ako'y nagtitiwala sa tunay na Diyos sapagkat ang totohanang pagpapala, ang perpekto, pinakamabuting pagpapala, tanging sa Diyos lang na totoo nanggagaling. Kaya nga ang hamon sa atin dito sa buhay nating temporal, dapat ay talagang ibuhos din natin, bigyan natin ng panahon na makilala natin itong Diyos na ito. Kaya ako'y pasalamat may Sunday service. Kahit sabihin ng ako ay elder ng church, pero kailangan ko ang fellowship nyo. Kailangan ko makapagpunta sa lugar na to, makipagtipon sa inyo, makita kayo, marinig kayo, makasama kayo sa pananambahan. Kasi ito yung panahon ko para mas lalo kong makilala ang Panginoon. Mas maging matibay ang aking pagtitiwala sa Kanya. Pero ang pagpunta dito, hindi naman to sufisyente para mas makilala mo pang malalim ang Diyos sa personal na pagkakilala. Kaya maaari ka dapat karoon tayo ng time sa buhay natin, nagbabasa tayo ng Word of God. Yun, importante yun. Kasi nangungusap sa atin ang Diyos pamagitan ng salita niya. May tip ako sa inyo. Madami namang audio Bible. Minsan malabo na rin yung mata natin. Ako malabo na yung mata ko. Masakit na magbasa minsan. Pero may audio Bible na pwede mong pakinggan. Makinig ka ng audio Bible. Na audio? May dala pang Bible. Yan sa cellphone, di ba? May Bible. Wag, yung salita ng Diyos nandiyan dyan eh. Pero anong ginagawa natin para binabasa ba natin? Nakakatawa nga yung isang pastor nagsabi siya na kung lahat daw ng mga Kristiyano sa buong mundo, isang araw magkakatipon-tipon sila. Dadalhin nila yung kanilang Biblia at sabay-sabay nilang papagpagin. Magkaroon ng dust storm. Kasi sa maraming mga bahay, maraming mga Kristiyano, yung Biblia naging palamuti na lang, pero hindi binabasa. Kung gusto nating pagyamanin yung buhay talaga natin, itong isang napakalagang hamon sa atin, araw-araw, hindi lang kada linggo. Kada linggo, maganda, nakikipag-fellowship tayo. Pero araw-araw, dapat bahagi natin yung salita ng Diyos. Ako, pag hindi ako makatulog sa gabi, nakikinig ako ng audio Bible. Masarap ng tulog. Hindi, matututo ka. Alam nyo, sabihin, ginawang pampatulog, pero sa katunayan, paggising mo, maalala mo pa rin yung napakinggan. Isa naman sa wala. Sa gabi, nakikinig ka o nanonood ka, Korean, yung mga sa YouTube, madami mga pelikula. Korean, kaya matututunan mo sayaw. Ano pa? Hindi naman masama yan. Pero ibig sabihin, kung may panahon tayo para sa mga bagay na to, lalong higit na dapat bigyan natin ng panahon yung mapagyaman natin, yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi ito yung isang susi para mas
mas makilala natin siya, mas mapagtitiwalaan natin siya. May isang kanta nga I want to know you more. Kasi in knowing God more, you will love Him more, obey Him more, trust Him more. Pero kung hindi mo siya kilala, baka isang problema bumaksa ka kaagad. Isa pang bagay na pwede natin gawing araw-araw bilang patotoo ng pagtitiwala natin sa Diyos ay yung manalangin tayo. Ang dami mong problema, manalangin tayo sa Panginoon. Ang Diyos ang tumutugon sa ating panalangin. So, yan ang napakagandang gawin araw-araw na makita naman natin si David ay sinasalamin ito sa kanyang buhay sa mga nakasulat na mga sa Psalm at mga ginawa ni David. Makita mo na ito yung kanyang naging ugali. Laging pangunahin sa kanya, yung pagtitiwala sa Diyos. Pinakita niya to sa oras ng peligro. Siya'y nananalangin. Ang salita ng Diyos ang pangunahin sa kanya. Pangatlo, yung marunong siya magpasalamat sa Diyos. Kasi soberano ang Diyos. Alam niya na ang Diyos ang gumagawa sa kanyang buhay. Walang aksidente sa kanyang buhay. Ang nangyayari sa kanya ay mga insidente kung saan ang Diyos ay kumikilos. Kaya siya ay marunong magpasalamat sa Diyos at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ito'y napakahalagang bagay na ginawa ni David na magpasalamat siya sa Diyos. Ang resulta nito sa kanyang buhay, sabi niya, Lord, ikaw yung naging mana ko, yung kayamanan ko. Si David, shepherd boy, naging hari, pinagpalang lubos ng Panginoon. Gugustuhin mo ba to? Pagyamanin, pagpalain yung buhay natin. Siyempre, wala namang gustong mapahamak tayo. Pero tandaan natin, marami sa mga problema ng tao kung susuriin natin, kung problemang ito ay nagugat, marami sa kanila yung sumakit sa buhay natin, dun sa mga sitwasyong sumuway tayo sa Diyos. Pero kung natutunan natin na lumakad, malapit sa Diyos, pagtiwala sa Diyos, hindi natin problema yan. Ang nararanasan natin yung mayamang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Yung mga naisip akong kwento, kaya lang haba masyado tayo. Sabi ko, konti lang naman tayo. Pwede tayo magkwentuhan na lang Pero magagalit sa akin si Pastor. Magturo ka ng salita ng Diyos pag magkwento ng buhay. Pero kasi 67 years old na ako 19 years old nung na born again ako. Kung titignan ko yung buhay ng mga kasama kong kasabay ko sa church, namamangha ako sa Diyos. Namamangha ako kung ano yung narating nila. Alam ko itong mga taong nagmahal sa Panginoon. Kung paano hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Sabi ko nga, I will regret much of life kung hindi ko natutunan magtiwala sa Panginoon. Nasaan kaya ako kung wala ang Diyos? Yun na lang nasabi ko. Kaya hamon yan sa bawat isa sa atin. Hindi pa naman huli ang lahat. Kahit 8 years old na tayo, lahat ay may pag-asa para magpatuloy at patapos ang ating buhay sa pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba doon? So, sabi ni David, yung halaga ng pagtitiwala sa Diyos, yung buhay na temporal niya, nagpala ng lubos ng Panginoon. At ito, pagkatapos nito, may natutunan si David na isang misteryo ng Diyos. Kasi sabi niya, pagkatapos nito, maging yung buhay, pagkatapos ng buhay pisikal, misteryo to makakasama ko ang Panginoon. Nagtiwala ako sa Kanya. Hindi niya pababayaan yung aking katawan maagnas, kundi makakasama ko siya. Ito yung misteryo.
malalim na misteryo noong panahon nila noon hanggang sa panahon natin ngayon. Sa akin, buhay na karanasan yung paglisan ng mga taong kakilala ko sa lupa. Ngayon tatanungin, nasaan na kaya sila? Doon sa Village East, may tournament kami ng basketball. Yan, kasama si Brother Manny doon. Team namin. Naglalaro lang ng basketball. Naatake. Malungkot. Nawala. Namatay. Kung kilala nyo si Sister Luby, batang bata sa amin noon kasama namin sa leadership. Sabi namin sa kanya, ikaw yung pinakabata sa mga leaders. Kaya siya yung binibiro ko pa nga noon maglilibing sa akin. Yung pagka-close mo sila, yung mga leaders, mahal mo sila, nagbibiroan kayo ng ganun. Pero, kailan lang namatay siya. Hanggang ngayon nakaburol siya. Inilibing siya sa Wednesday. Yung ganun ba? Yan yung katotohanan ng buhay. Isang araw tayo ay papanaw. Walang exempted, si Pope nga. Namatay na rin Pinagluksa ng buong mundo. Namatay din, Pope. Si superstar, Nora Aunor, namatay din. Paborito pa naman ni Pastor Norman. Si Pilita Corrales ang namatay din. Si Haji Alejandro. Di ba parang ang dami ngayong sabay-sabay na pinagluluksa natin yung buhay. Pero reality, isang araw tayo din susunod sa kanila. Ngayon, dito may lihim, misteryo. Dahil sa pagtitiwala ni David sa Diyos, natutunan niya, na binahagi niya sa atin. Katunayan, alam niyo po ba, sabi ni Solomon dun sa Proverbs 25, verse 2, it is the glory of God to conceal a matter. To search out the matter is the glory of the King. Sa Tagalog, kaluwalhatian ng Diyos. Nabalutin. Hindi ko mabasa yung sulat ko Nabasa ko. Sulat ko na, hindi ko mabasa. Pero sabi dun sa Proverbs, kaluwalhatian ng Diyos, nabalutin ng hiwaga ang lahat ng bagay. Karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Alam nyo, sa pakikipagrelasyon ni David sa Diyos, dahil malalim ang kanyang relasyon, maging yung buhay, pagkatas ng buhay natin ngayon, na-discover niya that there is eternal life. At ang buhay na walang hanggan ay maaring ang Diyos ang pwedeng kapiling natin dyan pag nagtiwala tayo sa Kanya. Diba, may mga iba ngayon nagsatanong pa saan na napunta yung ako pag namatay? Sabi ng iba, 9 days, palibot-libot ka lang dito sa mundo at hanapin mo kung approve ka ni San Pedro, kung ikaw ay langit o impyerno. Sabi ng iba, ikaw ay maring nasa purgatorio. Hintay mo doon yung pwede kang pumanik sa langit o hindi. Marami pa nagtatanong. Pero malinaw na sinabi ni David, ito bago palang patotohanan ni Jesus mismo, bago ito patotohanan ni Apostol Pablo at mga apostol, that there is eternal life, ay buhay na walang hanggan. Sabi dito ni David, pagkat hindi mo tutulutan, ang mahal mo'y masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan
ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Actually, ito ay isang propesiya patungkol dun sa ginawa ng Panginoon. Nung ang Panginoon ay nabayubay dun sa krus at bago pa man niya ipagkaloob ang kanyang buhay, sinabi niya pagkatas ng 3 araw, mabubuhay ako muli. Nagkaroon ng muling pagkabuhay. Pinatotohanan ng Panginoon niya na merong muling pagkabuhay dun kasama sa krus ng Kalbaryo, may nakapako dun isang magnanakaw na karapat dapat mamatay. Pero nagsisi ang magnanakaw na to. Sinabi ng Lord sa kanya, today, ngayong araw na to mismo, you will be with me in paradise. Nakasama kita sa paraiso. Ito rin yung sinabi ni Pablo, to be present in the body is to be absent in the body is to be present with the Lord. Kaya nga, dito yung isang napakahalagang misteryo ng buhay. Yung pagtitiwala sa Diyos. Pinakita dito ni David. Napakahalaga to. Nagtitiwala tayo sa Diyos kasi dito nakasalalay yung ating eternal destiny. Diba? Pagkatas ng buhay natin dito, ano na? Anong pag-asa natin? No, kaya nga sabi ni David, importante yung pagtitiwala sa Diyos. Kasi pagkatas ng buhay mo dito, makakasama mo siya. Ay dito, wala nang walang hanggang ligaya na ito. This would be an eternal bliss. Ito ay lubos na kagalakan. Sa awit 16, kung gusto kong ibuo dito, ito ay talatang inukit ni David sa kanyang puso tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Nawa, bawat isa sa atin sa pakikinig at pakikisama sa pag-aaral na to, lumabas tayo sa lugar na to, taglay ang katotohanan ito na bibit-bitin natin sa ating buhay. Na iukit natin sa ating buhay na tayo'y isang tao magtitiwala sa Diyos. Sa tunay na Diyos, hindi lang sa temporal na buhay natin ngayon, kundi maging ang kaluluwa natin ay pagkakatiwala natin sa Kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Tanging ang Diyos lang may nagbibigay ng ganitong pag-asa sa atin. Would you say amen to that? Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang iyong salita ay buhay. Hindi ka po nagsisinungaling at inanais mo kami makapamuhay ng isang buhay na masagana at lubos. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Nawa, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, anumang nalalabing panahon na titira sa amin, maigugol namin ito na magtiwala sa iyo. Purihin ka, sambahin ka. Sa pangalan mo, Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen.